Matapos ang FIBA World Cup ay sunod namang pagtuunan ng pansin ng Gilas Pilipinas ang paparating na Asian Games. Magsisimula ang Asian Games ngayong September 23. Dito magkakaalaman kung sino nga ba ang pinakamalakas na team sa buong Asya. Ayon kay Coach Jong Chico na ngayong linggo nakatakdang kukuha ng mga players ang ating Gilas Pilipinas. Sa kabila ng hindi magandang resulta ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup na kung saan nakakuha lamang ito ng 1 win at 4 losses, ay umaasa naman si Coach Jong Chico na makakuha sila ng mas malakas na lineup para sa Asian Games. Hindi na rin makakasama sa Asian Games sina Ravenna Brothers, Dwight Ramos, Kai Soto at AG Edu dahil balik na sila sa kanilang mother team sa Japan. Habang si Renz Abando, kahit gustuhin man niyang magpresenta, ay mukhang malabo na itong mapasama dahil babalik na rin ito sa kanyang mother team sa Korea. While Jordan Clarkson ay uuwi na rin sa Amerika bilang paghahanda sa opening season ng NBA. Inamin naman ni Coach Jong Chico na hindi pa totally 100% na mapasama si Justin Brownlee dahil sa injury. As of now, under observation si Justin Brownlee at hihintayin na lamang nila ang signal ng mga doctors kung 100% healthy na nga ba itong si Justin Brownlee para sa Asian Games. Well, the next question naman is, who is the next head coach since Coach Chot Reyes stepped down as head coach for Gilas Pilipinas? Well, so far, matunog na pangalan ngayon itong si Coach Tab Baldwin at Coach Tim Con. But nang tinanong si Coach Tab Baldwin doon sa Cebu na kung bakit hindi siya humawak ng national team, ayon kay Coach Tab Baldwin, hindi umano niya masabi ang dahilan dahil sensitive ang question na ito. Pero nagbigay lamang ito ng short answer. Ayon kay Coach Tab Baldwin na it's politics. Nang tinanong naman siya kung babalik ba siya sa Gilas Pilipinas, ayon kay Coach Tab na probably not. Hindi umano niya papalitan si Coach Chot Reyes sa Gilas Pilipinas. Nang tinanong naman si Coach Tab Baldwin na since maganda ang progreso ng Ateneo Blue Eagles sa UAAP ay kung bakit hindi ito nagdemand ng malaking bayad. Ayon kay Coach Tab na gusto lang umano niya ng challenge. So as of now mga idol ay wala pa sa isip ni Coach Tab Baldwin na palitan etong si Coach Chot Reyes. So politika talaga ang dahilan kung bakit humalis si Coach Tab Baldwin sa ating Gilas Pilipinas. While Coach Tim Con naman ay dati na nitong inihayag na wala siyang planong humawak ng Gilas Pilipinas. Dati na nitong sinabi na kapag umalis si Coach Chot Reyes sa Gilas ay aalis din siya. Dati nang pinanawagan ng mga fans na dapat si Coach Tim Con ang susunod na head coach, 25 PBA champion, 2-time Grand Slam. Talagang overqualified si Coach Tim kung tutuusin ano? Pero pwede pa namang magbago ang desisyon ni Coach Tim Con dahil ayon kay SBP President Al Panlilio na sa ngayon ay tinapos muna nila ang FIBA World Cup bago ang Asian Games. Well, speaking of Al Panlilio mga idol, ay sinabi nga nito na wala pa silang final na decision sa pag-resign ni Coach Chot Reyes dahil as of now, si Coach Chot pa rin ang head coach. Mabakanti lamang ang position after ng FIBA World Cup. Well, bukod kay Coach Tim Con at Coach Tab Baldwin ay matunog din si Coach Raiko Turman para sa Gilas Pilipinas. Pero sa pagkakataon na ito ay kabaliktaran naman si Coach Raiko Turman kaysa kay Coach Tab at Coach Tim dahil si Coach Raiko Turman ay interesadong hawakan ng Gilas Pilipinas. Ayon kay Coach Raiko Turman, natatanggapin niya ang offer if siya ang pipiliin dahil hinawakan na niya ang Gilas 10 to 15 years ago. Marami umanong nag-recognize sa kanya na bumalik na sa Gilas Pilipinas. Ayon kay Coach Turman na hindi naman mahirap i-develop ang mga Filipino players. It depends on how you handle it, especially the PBA players. Malalakas umano ang mga ito. Hindi sila mahirap na i-develop. Maybe 20 days of practice, they are 100% ready. Pero inamin ni Coach Raiko Turman na hindi umano siya umaasa na siya ang next coach ng Gilas Pilipinas. Dahil as of now, focus muna siya sa kanyang trabaho bilang team consultant ng Converge at St. Benilde. Makaharap ng Gilas Pilipinas ngayong Asian Games ang kupunan ng Jordan, Bahrain at Thailand. Well, mapapalaban ng Gilas Pilipinas dito sa Bahrain at Jordan mga idol. Dahil tulad ng Japan
ay unti-unti na ring lumalakas ang basketball sa Bahrain, habang magkakaroon naman ng rematch sina Justin Brownlee at Rondé Hollis Jefferson. Huling nagkaharap si Jefferson at Brownlee noong PBA Governors Cup, na kung saan ay tinalo ni Jefferson ang Barangay Ginebra ni Justin Brownlee. Maganda ang ipinakita ni Jefferson sa FIBA World Cup, na kung saan ay nakapagtala ito ng kanyang career high 39 points kontra sa New Zealand. After a while, it's just too deep, it's just too heavy, masyado nang masakit, masyado mahirap. Just to be very honest, bastos naman talaga yung mga ibang pinagsasabi. So, I don't deserve it, my family doesn't deserve it. I really don't know. I don't know if I'm still going to be here for that. I might have coached my last game already as the Gilas Pilipinas coach. So, I really don't know. Coach, to set things straight, are you stepping down from your position, or it is a decision from SBP? No, I haven't heard anything from management. It is my decision. Like everybody knows, I didn't apply for this job. I didn't volunteer. I was given this mandate. I had already retired from coaching the national team, and through all the preparation and through all these times, I always said that, judge us on the performance in the World Cup, regardless of what happened between the time I was appointed and today. I said, judge us by our performance. And obviously, we did not perform. We didn't perform, and like I said the last game, I take full accountability. And because of that, I think it is time for me to step aside. I hate using the word resign because I'm not a quitter. I am not a quitter. I would just like to emphasize to everyone who is asking for that. But at the same time, I signed up to do a job, and we did not deliver the result. So I think it's time to step aside and allow the SBP to make a decision for the good of the team and the program. Thank you. Ito naman po masasabi ko sa ating Gilas program. Sana po maghanda na tayo ng totoong programa. Gumawa na po tayo ng team na Gilas lang. Huwag na po tayong umasa sa PBA. Dahil yung PBA po, hindi yan mag-a-adjust ng schedule kasi meron din ho silang negosyong pinoproteksyonan. Bumuo ho tayo ng team gaya ng ginawa natin sa Gilas ni Raiko Toroman at sa Gilas ni Tab Baldwin. Meron na tayong mga sariling players. Mas mabigat po ang hamon ngayon dyan kasi yung mga mahuhusay na players po natin sa amateur at sa collegiate, kinukuha na agad ng ibang mga liga. Pero kung nabayaran nyo si Jordan Clarkson ng $1 million at ito si Kai Sotto ng $300,000, ba't hindi nyo na lang in-spread out yan para hindi nyo na hayaang na-poach yung mga players po natin ng mga liga na yan abroad na katulad po ng Japan, nakikinabang sa transfer of technology na ibinigay ng mga players natin doon.